Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Paunang mensahe po ninyo, we have the energy of the carrot, opportunity or windfall. Okay? So, meron ditong pwedeng opportunity ito regarding money, pagkakakitaan, pwedeng oportunidad ito ng uh, uh, financial opportunities or meron din windfall of money na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. Kaya good luck sa iyo. We have Tiger doing something risky. You're taking a chance sa ngayon, Libra. No? You're going to take a chance sa mga bagay-bagay. No? Pwedeng related ito sa investment, pwedeng related ito sa bagong negosyo, career path, maaaring ganon. No? So, pwedeng susubok na kayo ngayon ng mga bagong chapter sa buhay ninyo. We have arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Ayan, so meron ditong siguro nagdadasal sa inyo and asking for confirmation, asking for guidance, or signs, 'di ba? Na kung tama nga ba yung nilalakbay ninyong path sa ngayon? Are you on the right track, 'di ba? Yung mga ganon. So, baka nagtatanong kayo, nasa tama ba ako? 'Di ba? Tama ba ang decision ko? Tama ba yung path na nilalakaran ko sa ngayon? So this could be the answer to you na you are on the right path. Okay? Success, ayan, so maaari magtatagumpay kayo kung nasaan man kayo ngayon or saan man kayo patungo, ano man ang pinagtatrabahuan ninyo sa ngayon, ano man ang sinet ninyong goals na gusto ninyong abutin, talagang magtatagumpay kayo dyan. Yung arrow papunta doon, diba? So, pointing towards success. Kaya most likely, meron tagumpay dyan sa kung ano man ang inyong binabalak. We have increase in material wealth. Ayan, so, yan, meron talagang pera, no? Mayroon tayong windfall of money. Meron tayong opportunity na related to money. So, ayan. So, definitely magkakaroon kayo ng additional wealth. No? May additional wealth. At isa pa, baka meron din spiritual growth ang iba sa inyo rito. So, this is good. Hills of obstacles to overcome. Ayan. So, lahat naman ng bagay, isipin natin, wag tayong mawiwindang, no? Kapag meron mga obstacles, meron tayong mga difficult situations na pinagdadaanan. Kasi lahat naman may lumilipas din, diba? There's nothing permanent sa mundo kundi pagbabago. Kaya kahit ito, mga obstacles na pinagdadaanan or nai-encounter ng iba sa inyo, that is going to change. It's going to fade away. Kaya, continue lang, no? Continue on with your life. Isipin nyo na lang kung ano ang magagawa ninyo para makalabas kayo sa sitwasyon na to, para you can get around this obstacle sa buhay ninyo. Isipin nyo na lang kung ano ang magagawa ninyo. 'Di ba? Wag na ninyong tambayan ito kasi mas lalo pang dadami yan. Bagkus, isipin nyo kung ano yung magagawa ninyo para makalabas na kayo dyan. Ano? Kasi matatapos at matatapos din yan, masusolusyonan at masusolusyonan ninyo yan. We have flag, do not be tempted to lower your standards, okay? Panindigan ninyo yung ninyo, yung pinaniniwalaan ninyo, panindigan ninyo yung sarili ninyo, 'di ba? Wag na kayong matempt, no, na ibaba pa yung standards niyo para lang ma-please ninyo ang ibang tao kasi kahit gaano, no, kahit ano ang gawin ninyo, if someone talagang nasa isip niya na hindi kanya ma-appreciate or kung ano man ang ginagawa mo, kahit ano ang gawin mo, kahit pakainin mo yan sa palad mo, meron at meron pa rin masasabi yan. May di-disappoint ka lang, diba? Kaya, do not ever be tempted, no, to lower your standards just to please other people, okay? What else? We have shield, you need to defend yourself, okay? Ayan, so siguro may sitwasyon kayo sa ngayon na kailangan mo depensahan ng sarili mo, then gawin mo yon, 'di ba? Huwag mong hayaan na maapak-apakan ka ng ibang tao, 'di ba? Huwag mong hayaan na mamaliitin ka ng ibang tao kasi they don't know who you really are. They don't even know exactly kung anong meron ka, anong kakayanan mo, 'di ba? Maaring yung mga taong ito kung ano lang ang nakikita nila ng kanilang naked eye,
sa surface, kung ano nakikita nila on the surface, yun na lang ang pagkakakilala nila sa'yo. Kaya wala silang karapatang siraan ka, wala silang karapatang maliitin ka, di ba? Because they don't know the real you. Okay? Kaya wag mong bigyan ng pagkakataon ng mga taong ito, di ba? Na maliitin ka or ibuli ka. No? You need to defend yourself. What else? We have bail. It's time to get out of a situation. If this message resonates with you, alam ninyo na para ito sa inyo, no? Na panahon na para umalis ka sa sitwasyon na yan. Maaring nahihirapan ka na dyan, maaring hindi na yan healthy para sa'yo, kaya ano pang hinihintay mo, diba? Kundi lumabas ka na sa sitwasyon na yan. It's time to get out of that situation. We have kite. Some of you, kailangan sigurong magbakasyon, kailangan magpahinga, kailangan mag-step back muna kayo, take a breather sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan, sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan. Okay? So, you need to take a vacation. What else? We have dog, protection from a powerful friend. Okay? Kailangan mong proteksyonan ng iyong sarili, kailangan mong siguro makipag-usap, no? Magkonsulta sa mga professionals sa ngayon, depende sa inyong pangangailangan, 'di ba? So, ayan, makakaasa ka na kung ano yung kailangan mo sa kanila, yan ay ibibigay sa iyo, yan ay makukuha mo. Two-faced friend, ayan. So, pwedeng ito yung obstacle ninyo, no? Na baka makikilala mo sa ngayon kung sino yung tunay na kaibigan at sino yung nagpapanggap lang. Kasi ngayon, meron kang madidiscover na two-faced friend pala, 'di ba? Sa harap mo, napaka-loyal, napaka-sincere, napakaganda makisama, makipag-usap. Akala mo mapagkakatiwalaan talaga bilang kaibigan. Yung pala, hindi, 'di ba? Meron palang hidden agenda to, kaya maaring ma-frustrate kayo sa taong ito, or pwede rin na ikakasaya din ninyo ito na ngayon pa lang na-discover mo na ang tunay na kulay ng taong ito, 'di ba? So, what else? We have rat. Someone working against you behind your back. Maaring ito siya, no? Libra. Baka ito siya, yung two-faced friend na to. Kaya siguro, madidiscover mo na two-faced siya. Kasi, maaaring merong sitwasyon dito na, ayan, sinisiraan ka or ginagawan, baka sinasabotage ka ng taong ito at malalaman mo na siya ang may gawa. No? Kaya, maaaring malalaman mo sa ngayon na siya pala ay two-faced. Seek out more information that will help you. Ayan. So, before you judge this person, totally, 'di ba? Kailangan meron kang malinaw na basihan, meron kang konkretong basihan talaga para hindi mo rin pagsisihan. Para pag nagkaharap kayo, meron kang ebidensya, meron kang masasabing sensible, 'di ba? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.